Zanro, dumadami itong mga paratang laban sa dating opisyal ng PCSO. Pinky, oo nga, nauna nang iniugnay si Garma sa panggigipit kina dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog at dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña. Gayon din ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords habang nakakulong sa Davao Prison and Penal Farm. Kanina, pinabulaanan ni Garma na may kinalaman siya sa pagpatay. Mangiyak-ngiyak na humarap si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa kanyang pagharap sa Quadcom ng Kamara. Laman ng kanyang binasang sinumpaang salaysay kung sino ang nag-utos sa kanya na iligpit si PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. October 2019 na makatanggap siya ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo tungkol sa isang espesyal na proyekto. Pero dahil sa pag-aalinlangan at lockdown dahil sa pandemya, February 2020 na nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa target, kabilang na si Barayuga. Ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo. At ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Hunyo nang lumuwag ang lockdown restrictions. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Humingi siya ng tulong mula sa informant na kinilalang si Nelson Mariano na siya ring naghanap ng hitman. Dito na idinitalye kung paano pinatay si Barayuga. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maaari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi siya makahindi sa utos. That's how you understand the influence of these people to the former president. Kaya takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Ayon sa isang kongresista, posibleng may kinalaman sa pag-alma sa PCSO ni Barayuga kung bakit siya pinatay. That at that time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PCSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO.
Yun po ang motive. Dahil sa mga nabunyag, desidido ang kongresista na pakasuhan ang lahat ng involved sa pagpatay kay Barayuga. Pinky, nagkaroon din ng pagkakataon itong si Mariano at si Mendoza na humingi na paumanhin sa pamilya ni Bayaruga. Pinky? Narinig ko yun kanina, no, Sandro, yung si Congressman Dan Fernandez ang nagsabi doon sa dalawa ay baka gusto nga nilang humingi ng sorry o paumanhin sa pamilya ni Barayuga. Sandro, nabanggit ba kung magkano yung binayad sa grupo nila Mendoza? Ang binabanggit ni Mendoza, binigyan sila ng 300,000. Yun yung ibinigay kay Nelson Mariano. At itong si Nelson Mariano naman ay binigyan ng 40,000 itong si Mendoza. Ano naman ang mangyayari kina Mendoza at Mariano matapos ang pakikipagtulungan nila dyan sa Quadcom? Kanina nagmosyon itong si Representative Jervil Luisro na maisailalim nga sila sa Witness Protection Program dahil magiging delikado yung kanilang pagbubunyag at posibleng meron pa silang maaaring sabihin sa komite sa mga susunod na pagdinig. Pinky. Sandro, may tanong pa ako, no? Kasi kanina may lumabas na 8 Kingsmen, narinig ko, at Voltes 5. Pakipaliwanag nga to sa amin. Oo, mukhang itong si Representative Acop ay may hawak na listahan. At ang binabanggit nga niya, itong si Leandro, may posibleng miyembro nitong Kingsmen at meron pang Voltes 5. Itong mga nabanggit na grupong ito, tila ito yung mga pinapaboran na mabigyan ng prangkisa ng STL o yung Small Town Lottery. Hindi pa ganun katindi yung pagbusisi ng komite hinggil nga sa mga nabanggit na dalawang grupo na yan. Pero lumalabas mukhang may alam na sila at mukhang si Sentro ang mga susunod na pagdinig hinggil nga dyan sa mga nabanggit na grupo na yan, Pinky. At maidagdag ko, Sandro, kanina sinabi nga ni Congressman Acop, nagbigay siya ng mga pangalan, pero hindi ko sila talagang kilala at tinatanong niya si Leandro kung sila ay batchmate ba o parang magkaklase. Oo, lumalabas nga dahil itong si Leonardo ay upperclassman nitong si Mendoza at lumalabas din na tila hindi ganun kalayo yung batch nitong si Leonardo kay Garma at dun sa iba pang mga naimbitahan na resource person ngayong araw. Kaya mukhang sa mga darating na araw, yan din yung ating aabangan kung gaano sila talaga nagtrabaho o base kung ano pa yung mailalabas na ebidensya, makukuhang ebidensya ng mga kongresista. May mga panibago bang na-cite in contempt ngayong araw? Oo, marami. Dalawa, Pinky, ang na-cite for contempt ngayong araw. Una na nga itong si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo dahil nga sa pagsisinungaling, gayon din si Police Senior Sergeant Enisito Ubales Jr. Isa pang tanong, Sandro, naisa lang ba si dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo? Nako, alam mo, mag-aalas 6 na ng gabi, Pinky, nang maisalang itong issue naman ng Pogo. Ang inuna kasi nila yung issue ng extrajudicial killings at ngayong mag-aalas 6 pa lang naisalang itong Pogo. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita kung nag-start na yung interpellation, yung pagtatanong ng mga miyembro, ng mga chairman dito nga kay Alice Guo. Okay, maraming salamat sa iyo, Sandro Ochona.